Kai Sotto dominante sa FIBA Asia. Ito na ang hinihintay ng lahat, ang pagdominan ni Kai sa Asian basketball. At gilas tinaob ang Lebanon sa power rankings. China mas lalo pang lumulubog. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Isang magandang pambungad ng taon para sa ating national team na Gilas Pilipinas sa magandang performance na kanilang ipinakita this first FIBA window. Ipinakita ng ating national team kung anong peligro ang dala natin sa mga kupunan nating makakalaban sa hinaharap ng talunin at ibaon sa high margin of points ang national team ng Hong Kong at Chinese Taipei. At good thing para sa Gilas dahil hindi pa ito ang ating todong lineup since hindi pa nakakalaro ang ilang mga mahusay na malalaro natin tulad ni Jedu at Junmar Fajardo dahil sa nagpapahinga pa ang mga ito sa injury. Pero tila naging panatag ang pagpapahinga ni Crocker at EG dahil sa sinagot na ng ating pambato ang lahat ng problema ng ating national team sa ilalim. Ito nga ay nang magpakitang gilas ito sa Hong Kong at Taipei kung saan ay makikitang walang sino man ang kayang pumigil dito kay Kai kontra Taipei at Hong Kong. Yes, kasama si Brownlee ay naging top player si Kai this window ng ating national team. Well, sobrang impressive naman kasi ang performance ni Kai kung saan ay back-to-back double-double figures ang kanyang naitala. Dahil dito ay tila ipinapakita ni Kai Sotto ngayon ang bagay na china-challenge sa kanya ng ilang mga basher at expert kuno sa social media na kailangan madumi na muna nito ang Asia bago makonsiderang legit NBA prospect. At ang bagay ngayon na ito ay new, isa na ni Kai. Ito lang ay pasok si Kai sa top 10 players ng FIBA Asia sa first FIBA dahil numero 1 o top 1 overall ang ranking ng ating pambato. Bilib na bilib nga mismong FIBA base sa kanilang article. Si Kai ang pinakabata sa top 10 players ng FIBA Asia ay siya naman ang pinakadominante sa lahat. Naging malaking problema at magiging problema pa si Kai sa mga opponents na Gilas sa hinaharap dahil sa hindi na lang size ang isinushowcase nito, kundi pati na rin ang kanyang full skill set as a modern big man. Kaya nakakapanabik kung ano pa ang pwedeng ipamalas ng ating pambato sa mga susunod na mga laro ng ating national team sa hinaharap. Pero maliban kay Kai ay pasok din sa top 10 players ng FIBA Asia ang ating pangpausbong na prospect na si Kevin Kembao, kung saan ay nakuha nito ang top 5 overall sa position. Maganda rin ang naging statement ng FIBA kay KQ kung saan ay ayon sa mga ito ay nakaka-intrigang prospect daw si Kevin na may magandang ball movement sa laro. Dagdag pa ng FIBA ay magiging malaking addition si KQ kay Kai, Tamayo at AJ sa Gilas sa hinaharap. Samantala kahit pa nga pasilip pa lang ito kung iisipin ng Pilipinas kung ano ang pwedeng ipakita ang ating bagong Gilas sa ating mga opponents sa Asia, ay agad itong nagbigay ng malaking impact sa mga team power rankings sa Asia. Back-to-back win with impressive margin of points ang ipinamalas ng Gilas Pilipinas kontra Hong Kong at Taipei. Though hindi pa full set at under rebuilding process pa ang Gilas, ay banta na ang mga ito sa lahat ng mga team sa Asia. Props kay coach team at sa lahat ng coaching staff ng ating national team dahil sa pag-usbong na magandang sistema. Tila tuloy-tuloy na nga ang pag-angat ng ating sistema sa ating pambansang kupunan ngayon. Walang drama at walang kwento, instead ay more on go at aksyon ang ipinapakita ng ating national team under Coach Tim Cole. Dahil dito ay umaangat na ng gusto ng ating pambansang kupunan sa power rankings ng FIBA Asia this 2024. Wala sa top number 4 sa overall team standing sa power ranking ay ito't nasa pangatlong pwesto na ang ating pambansang kupunan. Yes, tinaob na ng ating national team ang kupunan ng mayabang na Lebanese player na si Wael Arakji na Lebanon na bumaba sa top number 4 sa overall team power ranking. Kung ikukumpara sa unang labas na listahan ngayong taon, makikita na daw pareho natin ng 2-0 Lebanon sa win-loss record at may positive 4 points ay mataas naman ang ating plus-minus sa kanila na pinagbasihan na mismo FIBA. Pero maliban sa Lebanon ay iyak din ang China na tila mas lalo pang bumabaon palubog sa power ranking ng FIBA sa Asia. Try to imagine dating powerhouse team sa Asia hindi na mapangat ngayon sa top 5 team list. Ito lang ay ginawan pa sila ng history ng Japan national team nang talunin ng mga ito sa kanilang first FIBA window match. Unang beses na matalo ng Japan at China sa isang competitive basketball game sa loob ng mahigit 8 dekada. Patunay ang magandang improvement ng Japan sa basketball at patunay din ang paghina ng basketball system ng China.